sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Father Saldi Fababaer, alas 8:06. Uy! Teka, ba't alas 8? Alas 4:06. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. Bilis ng panahon, 23 ng buwan ng Setyembre. Commuter sa ilang lugar sa Metro Manila na perwisyo sa transport strike. Pero sabi ng LTFRB, effect daw sa pangkalahatan. Presyo ng produktong petrolyo may pagtaas bukas. Higit piso ang taas presyo sa gasolina habang 20 sentimos naman sa diesel. Parang ibang mukha mo. Parang, Nagpakulay lang. Ganun ba yan? Bagong color yung Para hero. kang may shooting ha. May palitada ka. Samantala, dismiss Bamban Mayor Alice Go inilipat na sa Pasig City Jail. Kahit na pinigil ng korte. Hirit ni Alice Guo na police custody kokontrahin ng Philippine National Police. Ba kung kailan nandun na sa City Jail, sa kabila nagkaroon ng sakit. PNP Council of Chiefs nagalit sa akusasyon ni PAGCOR Official General Villanueva. Legal action inihanda na laban sa kanya. Ugong na kudeta sa Senado itinanggi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Pagsunog naman sa mga sakyan ni Antique Mayor Tahan Langit, kasama na ang Hammer at Ford Mustang, pinaiimbestigahan sa Philippine National Police. Mga nasunugang residente sa Aroma Vitas sa Tondo, Maynila nagwelga sa Manila City Hall. Mga Pinoy sa Lebanon pinalilikas na kasunod ng sunod na pagsabog ng pagers at bombahan sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Gera sa Middle East pinangangambahan. Magna Carta Filipino Seafarers nilagdaan na bilang batas ni Pangulong BBM. At sa detalye natin mabalita na perwisyo ng transport strike ang mga commuter sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kabilang sa mga naapektuhan ng tigil pasada ay ang lugar ng Novaliches, Caloocan, Las Piñas at Pasig. Ayon kay Piston President Modi Floranda, nagtipon-tipon ang kanilang grupo. Bukod sa Metro Manila ay meron ding nagprotesta sa kalapit na lalawigan ng Cavite. Pero tiniyak naman ng LTFRB ang kahandaan na tulungan ang maapektuhang mga pasahero sa 2 araw na tigil pasada, katulad ng paglalagay o pagpapahalat ng libreng sakay sa pagtulungan ng mga LGUs.
Samantala, iginiit ng LTFRB na walang na-stranded sa pagsisimula ng 2 araw na transport strike ngayong Lunes. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III na iilan lamang na mga jeepney driver at operator ang nakaisa sa nationwide transport protest. Taliwas ito sa ilang mga ulat na mayroong mga naperwisyong pasahero kaninang umaga sa bahagi ng Novaliches, Las Piñas, Caloocan, Pasig at Cavite dahil sa tigil pasada. Ayon kay Guadis, ang mga ibinahaging larawan online ng mga transport group kung saan makikita ang mga stranded umanong pasahero ay regular na sitwasyon ng trapiko tuwing araw ng Lunes. O sa mga motorista at mga drivers, mga kuya, mga jeepney drivers, truck drivers, okay, kung may pera pa kayo dyan, full tank na nyo. Yan. Dahil bad news sa ating mga motorista bukas, matapos ang sunod-sunod na patikim ng rollback, abay magpapatupad naman ng oil price increase ang mga kumpanya ng langis bukas sa Martes. Batay sa magkakahiwalay na abiso ng mga oil companies, ang itataas sa presyo ng diesel ay totoo ba to? 20 centavos? Ayan. Pero ang gasolina, mga kuya, ay 1 peso and 10 centavos. At wala namang paggalaw sa presyo ng kerosene. Una rito sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na ang pagtaas daw ng presyo ng langis o gasolina ay bunsod ng iba't ibang geopolitical tensions. Kasama na ba rito yung giyera ngayon sa pagitan ng palitan ng missile ng Israel at Hezbollah mula sa Lebanon. Sa iba pang balita, inilipat na sa Pasig City Female Dormitory si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo mula sa kustudiya ng Philippine National Police. Alas 9:33 ng umaga kanina ng opisyal na tanggapin ng Bureau of Jail Management and Penology ang kustudiya ni Guo matapos ang higit 2 linggong pananatili sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Pero nagpaalam na may iniinda palang sakit si Guo na isang suspected infection sa kanyang kaliwang baga. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, ito ang lumitaw sa medical exam kay Guo sa PNP General Hospital bago ito ilipat sa Pasig City Jail. Narito ang pahayag ni Fajardo. This morning ay na-refer na rin po yung Wakanta Paresa sa matter of procedure. So, based doon sa doktor po ng PNP General Hospital na probably from Friday and over the course of the weekend, baka nag-develop ng possible infection yung kanyang lungs. So, we declared it, yung mga doctors, and it will be the disposition now of the BJMP on how to treat this possible infection. Bilang pag-iingat, sinabi ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera na ihihiwalay si Guo ng isolation cell kasama ng 3 pagaling na umano sa tuberculosis. Masyado ng VIP treatment yan. Ang dami-dami mga preso na maraming sakit. Good, kung ano-ano lakay. Hindi man lang mapacheck up. Samantala itong si Alice Guo, ilang araw lang nakulong sa Campo Crame. May TV na kaagad. Ang bilis. Samantala pinaghutos naman ng korte na pigilin ang paglipat ni dismissed Mayor Alice Guo sa Pasig City Jail mula sa Custodial Center ng PNP sa Campo Crame. Inisyo ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167 ang direktiba kahit na ilipat na sa Pasig City Jail ang dating mayor ng Bamban Tarlac. Sinabi ni presiding judge sa Anilin Medes Cabelis, ito ay batay sa urgent motion ng kampo ni Guo na manatili dapat ang kanilang kliyente sa custody ng PNP sa loob ng Campo Crame. Pero dahil na-turn over na si Guo sa Pasig City Jail,
mananatili muna siya sa kasalukuyang custody hanggat hindi nare-resolba ang motion. Ang branch 167 ng Pasig RTC ang dumidinig sa kasong non-bailable. Wala pong piyansa na qualified human trafficking laban sa dating mayor ng Bamban, Tarlac. Abay, kung pagbibigyan si Alice Go, i-request din natin sa Bureau of Corrections at sa BJMP, ha? Lahat po ng preso ay pa-medical check-up din. Naku, baka maubos yung laman ng bilangguan Kaya nga, baka lumuwag ang mga kulungan. Correct. Ayan. At yung may mga sakit ay ilabas din po at ipagamot. Ayan. Correct. Diba? Yung magandang suggestion para Pantay-pantay. fair and square. Samantala, tututulan ng pambansang pulisya ang hirit ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guon na muling maibalik sa Campo Crame matapos siya mailipat sa Pasig Female Dormitory. Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, ito ang posisyon ng prosekusyon sa pamumuno ng Department of Justice na silang naghain ng kasong qualified human trafficking kaugnay ng isyu ng iligal na pogo. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, inihayag ni Fajardo na nakatakdang magsumite ng comment o oposisyon ang PNP Legal Service ngayong araw sa basihan na maaaring wala talaga umanong banta sa buhay ni Guo. Kaugnay nito, nagkasa ng pagdinig ang Pasig RTC 167 sa Setyembre 27 kaugnay na sinasabing security threat. Matatandang ipinalipat ng korte si Guo sa Pasig Female Dormitory pero pansamantalang pinigil kasunod ng urgent motion ng kampo ng akusado para manatili siya sa PNP custody. Narito si Fajardo. Being monitored against that. But we have to wait po. We have to wait. Like I said, I'm requesting you po na we really have to wait po for the official submission po ng comment and opposition po. Para makita po natin doon kung ano po yung ground na gagamitin po ng PNP and the DOJ to oppose po yung motion na ifinal po ng mga lawyers po ni Alice Go po. Naku, ayun ni Congressman Romy Acop, ha? Kayo ba'y naniwala na may sakit itong si Alice Go o Congressman Romy? Huwag mo kaming tanga. Niloloko mo na kami. Ano ka mo, Kong Romy, ha? Huwag mo kaming tanga. Niloloko mo na kami. Aba, hindi lang kayo mainit ang ulo, Congressman Romy, pati si Senator Jinggoy. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Ganon. Samantala, sumuko na sa tanggapan ng NBI, National Bureau of Investigation, ang 7 kasabwat ni Alice Go sa human trafficking. Ay kay NBI Director Jimmy Santiago, kabilang sa mga sumuko ay ang presidente ng Zun Yuan Technology na si Jemiline Santos Cruz at ang presidente ng Hongshan Gaming Incorporated at Chief Executive Officer nito na si Telma Barrogo Requiro. Kasama rin nilang sumuko ay mga opisyal ng nired na pogo sa Bamban, Tarlac. Sabi ni NBI Director Santiago, karamihan sa mga hindi pa sumusuko at patuloy nilang pinaganap ay mga Chinese nationals na involved sa illegal operations ng Pogo. Kabilang sa mga ito ay sina Wang Jiang, Jian Ruijin, Yu Cheng Kan, Merly Joy Manalo Castro at Maybelline Requiro Milio. Samantala, galit ang grupo ng mga dating PNP chief sa irresponsable umanong pahayag ni dating AFP Brigadier General at ngayon PAGCOR Senior Officer Raul Villanueva kaugnay ng pagkakasangkot ng isang dating PNP chief sa isyu ng Pogo. Ayon kay dating PNP Chief Nick Bartolome, miyembro ng The Council of Chiefs, dismayado sila na nadungisan ang kanilang pangalan at integridad gayong hindi nila kilala si Alice Guo. Sabi ni Bartolome, hinahamon nila si Villanueva na pangalanan ng tinutukoy niyang PNP chief at patunayan ang kanyang ibinunyag na akusasyon. Narito ang pahayag ni Bartolome. Kaya nagpahayag na kami ng isang challenge kay Raul Villanueva na pangalanan niya kung sino yon.
At kapag hindi niya ito masubstantiate, well, dapat magpahayag din siya ng public apology. Para naman doon sa mga very senior na namin na mga naging PNP chiefs, alam mo naman yung honor na kanilang hinahawakan, yung integridad nila. Integridad naming lahat na naging PNP chief. At stake ito ngayon dahil sa isang pahayag lamang na wala namang substance. Samantala, maring tinanggi ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada ang kumakalat na balitang may palitan o kudita sa liderato ng Senado at siya daw ang papalit. Ayon kay Senator Jinggoy, wala siyang kinalaman sa usapang kudita sa Senado. Kontento raw siya sa liderato ni Senate President Francis Chis Escudero kahit walang dahilan para siya ay mapalitan. Pero inamin ni Senator Jinggoy Estrada na meron umanong nagtangkang magkudita. 2 linggo na ang nakalipas, ngunit hindi ito nagtagumpay. Pero tumanggi naman ang senador na pangalanan kung sino ang mga nasa likod ng tangkang kudita laban kay Senator De Butler Escudero. Narito si Senator Jinggoy Estrada. Na ako rin papalit bilang Senate President. Hindi po totoo yan at wala po akong balak. Okay? Nagkataka ako, nagugulat ako dito sa mga kumakalat na mga usap-usapan na papalitan na rin yung ating Senate President. Wala po katotohanan. Sino yan? Senator Jinggoy, kailangan pangalanan mo rin para hindi kami mapikon. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Sino? Senator Jinggoy, ha? Samantala, si dating PNP Chief Police General Camilo Cascolan ang nagbabala kay dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na huwag pumunta sa Campo Crame noong 2016. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, chairman ng House Committee on Human Rights at isa sa co-chair ng Quad Committee, ito ang ibinulgar sa kanila ni Mabilog. Kaugnay ito ng testimonya ng dating alkalde na may tumawag sa kanyang opisyal ng PNP na pumigil sa kanilang pumunta sa Crame dahil ipapadawit umano sa kanya sina dating presidential candidate Mar Rojas at dating Senator Franklin Drilon sa illegal drug trade. Sabi naman ni Abante, makatutulong sana kung mapatutunayang ito ni Cascolan pero namatay na ito noon pang 2023. Samantala, muli namang naharap sa Quadcom si Mabilog sa pagdinig sa extrajudicial killings at illegal drugs. Balikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Pagsunog naman sa mamamahaling sasakyan ni Antique Mayor Tahan Langit kasama na ang Hummer at Ford Mustang, pinaiimbestigahan sa Philippine National Police. Mga Pinoy OFW sa bansang Lebanon, pinalilikas na kasunod naman ng sunod-sunod na bombahan sa pagitan ng Israeli forces at ng mga Hezbollah. Ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time! Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Hermana Roy Sarangaya ganap ng alas 4:26. Generica Drugstore. Damang-dama. Pag ginahawang Generica. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:32. Narinig ko Senator Bong Revilla, ha? Ayan. Abay, pinangalanan na ng lakas CMD ang veteranong Senator Bong Revilla Jr. bilang kanilang official senatorial candidate sa darating na 2025 midterm election. Sa convention ng National Party nila sa Malacanang, ninominate si Revilla bilang isa-isang kandidato ng lakas CMD sa senatorial lineup ng administrasyon. At ito ay tinanggap naman ng senador bilang chairperson ng lakas CMD.
At siya ay nagpapasalamat naman kay House Speaker Martina Romualdez bilang presidente ng partido sa kanyang endorsement at pagtanggap bilang kandidato. At sabi naman ni Senator Bong Revilla, siya ay nagpapasalamat sa endorsement at siya ay nakandara muli na maglingkod sa kanilang partido at sa bayan kung siya ay mapagbibigyan muli dahil siya ay subok na sa bawat laban, sa bawat pagkakataon. Samantala, narito mabilis namang nakalusot ang panukalang pondo ng Office of the President sa Senado. Wala pang 10 minuto nang makalusot ang pondo ng Office of the President. Magkano? At dadalhin na agad, ito lakay, wait lang, sa plenaryo para aprubahan. Kumatawan kay Pangulong Bongbong Marcos sa Senado si Executive Secretary Lucas Bersamin at iprinisenta ang digdigdigding. Naku, may sound effects ako. Magkano? 10.5 bilyong pisong pondo ng Office of the President. Ang nasabing pondo ng OP ay mas mababa, lakay, ng 1.88% kumpara sa pondo nito ngayong taon. Binawasan, ha? Medyo nagtipid, lakay. Ilocano. Sabi ni Bersamin, kahit nabawasan ang pondo ng Office of the President, hindi naman daw ito makaapekto sa pagbibigay ng serbisyo ng Pangulo sa mga Pilipino. At sa kabilang banda sa Office naman of the Vice President, pinanindigan ni Vice President Sara Inday Duterte Carpio ang sinabi niyang ipinaubaya na lang sa Kongreso ang kapalaran ng kanyang budget sa darating na taon. Sa sulat na ipinadala ni Vice President Inday kay Lanao del Sur Congresswoman Zia Alonto Adjong, sponsor ng 2025 Office of the Vice President budget, sinabi ng Vice Presidente na bahala na sila o bahala na siya sa pagdepensa sa kanyang pondo. Binanggit din ni VP Sara ang request ni Adjong na magdaos ng meeting bago ang pagsara ng budget nito sa plenaryo, pero muling inulit opisyal na naisumita nila ang lahat ng makailangang dokumento. Matatandaan na umabot sa 1.29 billion ang ginawang pagtapyas ng House Appropriations Committee sa kabuang budget ng Office of the Vice President na dapat ay 2.037 billion pesos. Mayor Alice Guo negatibo sa tuberculosis. Ayun naman pala ha? Kaya ihahalo na siya. Ayan, ako, parang halo-halo na. Pwede na, lakay. Ano man ay ang sigla-sigla, pangiti-ngiti pa, ano pa ha? Pakwela pa sa pagdinig, biglang nagkaroon ng TB, ha? Ihahalo pa rin daw sa ibang PDL sa Pasig City Jail. Naku, siksikan niya na Edgel. Sumilip ako dun sa kulungan niya, Edgel, kung paano matutulog yung 43 na preso dun sa isang selda. Standing o shifting? Ayan nga, shifting ba ang tulugan dyan? Matututo kay sa Alice Go na matulog ng nakatayo. Ayan. Tsaka magtagalog, lakay ng husto. O magiging VIP siya doon. Lalagyan siya ng duyan. Oh, mayor ba yung tawag doon, lakay, kapag yung ano ka? Nakaduyan na nasa kumot. Oh! Aris number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Pistea, nagnegatibo nga sa tuberculosis. Itong si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na unang nakitaan ng posibleng infeksyon sa kanyang kaliwang baga. Ito ay matapos ang confirmatory test na mabilis na isinagawa ng Bureau of Jail Management and Penology na silang nangangalaga ngayon sa kustudiya ng sinipang alkalde. Ayon kay Jail Superintendent J. Rex Bustinera, tagapagsalita ng BJMP, inihalo na ngayon si Guo sa regular na selda kasama ang 43 iba pang persons deprived of liberty. Ba't ba blinard pa yung RSCB? Ba't blinard pa yung mukha ni
Tingnan nga. PNP nang nag-blur yung lakay. PNP ba yan? Oo, PNP nang nag-blur. Paano makita ang beauty ng Alice Sago pagka blineber na ganyan? Kilala ng buong bayan, blineber nyo pa. Ang bira naman, no? Sinisira nyo ang beauty ni Alice. Okay, proceed. Si Secretary Abalos nga, ayaw na mag-blur sa kanyang Facebook. Nauna nang ina-isolate si Go. Paglipat sa Pasig City Female Dormitory kanina umaga, makaraang makitaan ng spot sa X-ray na isinagawa sa PNP General Hospital. Sabi naman ni PNP spokesman, Police Colonel Jean Pahabdo, cleared itong kalusugan ni Go noong Biyernes lamang, kaya posibleng na-develop itong pinangangabang ateksyon itong weekend lamang. Wala namang ibang bumisita sa personalidad maliban sa kanyang mga abogado. Maliban sa ubot sipon, wala ring sakit ang dating mayora. Sa higit 2 linggong para natili nito sa loob ng Kampo Crame. At latest development lakay, yung urgent motion ng kanyang kampo na ibalik o manatili sa PNP custody itong si Alice Go, tablado na sa korte. Ibig sabihin, para natili siya sa Pasig BJMP, every time na may legislative hearing o court proceedings, ay Pasig BJMP na ang maghatid sa kanya. Of course, by the approval ng Pasig RTC 167. Yung Edniel, yung sumilip ba kayo dun sa selda na pagkukulungan sa kanya? Bawal lakay eh. Hanggang bawal. Sa gate. Pero nangako naman ng DJMP na magre-release din ng photo. Hingi lang daw sila ng clearance. Pero kung di ako nagkakamali, ano yan lakay, parang second to fourth floor. Along those floors lakay, doon yung nakaano sa gusali ng Pasig City Female Dormitory. Sa isang selda, ilan daw silang presong magkakasama, Edniel? Siya, may 4 na selda lakay ang female dormitory. Siya ay nasa cell number 3. Cell number 3. May kasamang 43 na kosa. So 44 siya, kung sakali. Isang selda, pang 44 siya. Naku, masama sa Chinese yan. Chinese, oo. Doble 4, lakay, doble malas. Kasi pag ganun pababa, mapangit daw yun sa Chinese. Ayan. So anyway, kung 44 sila, Edniel, kasya bang matulog sila ng sabay-sabay ng nakahiga? Lagi din natin na itanong. Pero aminado ang BJMP lakay, kung sila mismo tatanungin, higit 200% ang congestion rate. Doon pa lamang sa Pasig Female Dormitory, talagang siksikan at lampas-lampas doon sa kanilang capacity. Ang binabanggit naman ng city o ng BJMP ay namomonitor naman ito ng kanilang mga doktor dahil maliban doon sa general physician, yung kanilang kalusugan, ay may sarili din palang infectious disease expert itong Pasig City Jail, lalo na noong COVID-19 pandemic. So walang possibility na hawahan magkaroon ng pigsa. Ayan, yeah. Di ba? Oo, mga skin disease sila ka. Sakit sa mga kurikong gudgod. Oo, mga kurikong pagkakuan ganyan siksikan, di ba? Walang aircon. May electric fan ba diyan? Mayroon naman siguro lakay. Yung sa siksikan naman ay yung sa hawaan naman per se, meron silang isolation cell kung tawagin. Doon nilalagay yung mga nagpapagamot sa TB. At doon nga unang inilagay kanina si Alice. 4 lang sila ron, mas maluwag yun kung tutuusin. Kaya lang dahil nag-negative siya sa TB, balik siya doon sa regular na selda. Mas mainam huwag siya doon. Baka mamaya lalo mahawa. Sa TB, TB ward. Kung spot lang yan, baka mamaya pagka doon siya inilagay, baka mamaya magkaroon na talaga. Spot na yan. Inubot si Punata lakay dahil doon sa yung Quad Committee, inabot ato ng madaling araw ng Friday, yung kanyang uwi sa custodial center. Tapos inabot din ng gabi yung pagharap doon sa Valenzuela Court hanggang sa booking procedure. Ang kwentuhan nga namin ay baka doon nang galing yung ubot sipon ang former mayor. Pero maliban doon ay wala namang TV at maayos naman ang kondisyon ng dating alkalde maliban doon sa ubot sipon lakay. Bigyan na ni Josep. Ayan. Gamot na nga lang daw, sabi nga mga inhaler. Vicks Vaporub. Pahiran yung dibdib niya ng Vicks Vaporub. Ayan. Katingko. Katingko. Ayan. Katsalis. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, lakay at Mistea. Samantala, 2025 plenary deliberation ng Office of the Vice President Budget posibleng maipagpaliban. Kamara binibigyan si Vice President Sara Duterte ng hanggang Miyerkules para dumalo sa plenaryo. Idetalye mo ang report, RH12, Milky Riganan, Manang Milky. Kaya at lakay hanggang Miyerkules
ang binibigay na pagkakataon ng Kamara kay Vice President Sara Duterte na pumunta at suportahan ang plenary deliberation ng 2025 budget ng Office of the Vice President. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Banan, hintayin pa rin nila si VP Sara na dumalo sa plenary deliberation ng OVP budget hanggang Miyerkules, ang huling araw ng plenary deliberations bago mag-break ang sesyon. Sabi ni Banan, hindi pwedeng isalang sa plenary deliberation ng OVP budget kung wala pangunahing opisyal nito, kahit papuntahin pa ang mga undersecretary ni VP Sara para kumatawan sa kanya. Sa impormasyon lakay, nasa Calaguas Island, Camarines Norte, si Vice President Sara Duterte at base sa mga lumabas na mga litrato, siya ay nasa isang beach resort dyan sa Calaguas Island. Ito ay matapos hindi siputin ngayong araw ang plenary deliberation ng Office of the Vice President dito sa Kamara. Sa impormasyon, si VP Sara ay nasa Calaguas Island simula pa noong weekend matapos pagbigyan naman ni dating Vice President Leni Robredo ang request nito na may pagkita matapos dumalo sa Peña Francia Festival sa Naga. Mula sa panukalang 2.037 billion pesos na budget nito sa 2025, aabot na lamang sa 733.198 million pesos ang inaprubahan ng Kamara. Umaabot sa 1.29 billion pesos ang tinapyas ng House Committee on Appropriations, takbo ang budget ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ako si Milky, na nagulat para sa Yasakay. So, klarin natin na 1.29 billion yung tinapyas at ang natira 700 million na lang? 33. Oh, laki naman bilang. From 2.037 billion pesos lakay ang na budget na nire-request ng Office of the Vice President, tinapyas ito naging 733.198 million pesos. So ang tinapyas umaabot sa 1.29 billion pesos. Ang depensa dito ng mga miyembro lakay at TEA ng House Committee on Appropriations, hindi naman daw malaki yung tinapyas. Malaki lamang daw ang hinihingin budget ni Vice President Sara Duterte para sa 2025. At pagkakataon niya sana na maidepensa ito dito sa plenary deliberation. Pero hindi siya kasi sumipot lakay So, hindi didinggin ng Kamara yung kanyang budget dito sa Kamara na nakaschedule ngayong araw. Kanina pang umaga, naghihintay dito lakay at TEA para nga dumating si VP Sara, pero hindi siya dumalo. Ang kumbaga ay proseso kasi dito, kapag plenary deliberation, merong mag-sponsor. Si Congressman Nazia Alonto Adjong ang nakaschedule ng sponsor, pero dapat naroroon yung pangunahing opisyal ng departamento para kung meron ng tanong, yung mga mambabatas ay magtatanong yung sponsor doon sa opisyal at siya yung magpapaliwanag para doon sa mga tanong ng mga mambabatas. Pero dahil wala si VP Sara, na-defer niya naman yung pagtalakay sa budget ng OVP para sa 2025. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Update lalakay mula dito sa Kamara. Ako si Neil Gregorio, nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Laki ng kinaltas. Sana yung 700 million ang kinaltas at iniwan yung 1.29B. 33% na lang yung natira, lakay. Samantala, connection ni Michael Yang sa Pogo lumililaw na sa pagkakaresto ng kanyang kapatid. Bakit, Raymond, kumangat na ba yung kanyang kapatid? Younger brother o mas matanda itong kapatid ni Michael Yang na nahuli? Alice number 28, Raymond at Paas. Please come in. Raymond. Mayor, Mayor, nabibigyan na kasangkot ng pamilya ni dating Special Economic Advisor ni dating Raymond, babalikan ka namin, Raymond. Pangit ang signal mo. Ayan, o kaya tumakbo ka muna. Labas ka muna ng building. Pihit a little. Pihit, ayan. Okay, take 2. Raymond at Paas. Ayan. Tinatugtog ko lang yung kukuruk-kuko. Luminaw na. Okay, proceed, Raymond. Mayor, luminaw na nga daw ang pagkakasangkot ng pamilya ni dating Special Economic Advisor ni dating Pangulo. Teka, Raymond.
Pangit talaga ang signal mo Babalikan ka namin ha. Babalikan natin si Raymond. Dumaka muna tayo sa Malacanang Miss Alette. Pakiayos yung signal ni Raymond. Miss Jackie O. Samantala, pagsasabatas ng Magna Carta of Filipino Seafarers napapanahon sa banta ng panganib sa Red Sea. Idetalye mo RH14 Leth Narciso, Miss Leth. Miss Thea Lakay, yun umano sa sakripisyo ng Filipino seafarers, ang bagong batas na nagtataguyod sa karapatan at proteksyon ng mga ito. Sa kanyang mensahe sa ceremonial signing sa Malacanang kanina, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., batid niyang sa kabila ng pagturing sa mga Pilipinong marino bilang makabagong bayani ay kadalasang nakakaligtaan ang kapakanan ng mga ito. Ayon sa Pangulo, bukod sa malayo sa tahanan at pamilya, nahaharap rin ang mga ito sa unpredictable conditions at mga banta sa kaligtasan at seguridad gaya ng nangyayari sa Red Sea. Binigyan din ni PBBM na ang pag-atake sa mga barko ay hindi basta occupational hazards kundi aktual na karanasan. Kaya naman sabi ni Pangulong Marcos, ang pagsasabata sa Magna Carta of Filipino Seafarers ay sama-samang pagpapahayag ng suporta sa mga Pilipinong seamen. Narito si Pangulong Marcos. So as you navigate the unpredictable waters of your journey, remember that your country stands with you, proudly cheering you on and working tirelessly to ensure that every voyage you take is safer, fairer, and more dignified. This is our pledge to sail with you every step of the way until you find your way home safely. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Yes, Lakay. Wala bang direktiba ang Pangulong Marcos ha? Ayan na mukhang delikado yung ating mga kababayan sa Lebanon. Dahil nga sa nangyayaring palitan ng missile ngayon ng Hezbollah sa Lebanon at Israel. Wala pang pahayag tungkol dyan ang Malacanang Lakay, so aabangan natin. Okay, maraming salamat Miss Leth mula sa Malacanang. Balik sa inyo Lakay at Miss Thea. Maraming salamat Leth. Standby Boy Gonzales. Standby Chikaka. Si standby Raymond Dadpaas. Okay ba yung signal ni Raymond? Ba't pangit yung signal niya? Babalikan natin ang mga reports. Abay Raymond, sino ba ang author ng coup attempt dyan sa Senado na gustong patalsikin si Senator Cheese Di Butler Escudero? Kakaupo pa lang Lakay. Ayan sabi ni Hart, ala naman kayong puso. Babalikan natin ang mga reports pero para po sa mga nakilala kay Justice para po sa mga nakilala kay Presiding Justice Mariflor Castillo ng Court of Appeals. Ipinapalam po ninyo na birthday niya ngayon. Ayan. Happy birthday! Justice Mariflor Castillo, ma'am. Happy birthday. Binabati ka ng siyempre, ha? Mga justices dyan sa Court of Appeals. Justice Max De Leon. Justice Bong Pascua, ha? De Quiros, Leo Bathan. At sino mga, siyempre mga lady justices din dyan. Mula kay Justice Sempio D. Happy birthday Justice Mariflor Castillo PJ. Buwabati rin si former PJ Romy Barsa at dating Justice Danton Becerra. At happy birthday din kay Christopher Boy Laya Amistoso. Birthday ba ni Boy Laya ngayon sa engineering? DCRH Engineering, happy birthday Boy Laya. Kay Captain Rainer Rio Totar. Kay Colonel Romel de Mesa ng CGSC Class 66. Kay Kuyang Rene Sinoy ng Hiram Lands. Mula kay Colonel Joseph Dator. At happy birthday din kay Kuyang Didi Gonzales. Haba naman ang birthday mo Kuya. Ngayon ba talaga ang birthday mo nung Biyernes? Happy birthday din Mike Sendanya ng Pagcor. Mula kay Eric Balcos ng Pagcor. At kay John Michael Panggito. Si Michael, birthday pala ngayon. Binabati ni Mami Sally Panggito. Happy birthday Michael. Oras Miss Thea. Kulang-kulang 7 minuto bago mag-alas 5. Break time! Oras Miss Thea.
Kulang-kulang 4 na minuto bago mag-alas 5. Sandali lamang Raymond at batiin ko lang to. Birthday din pala ni Dr. Mick Razon. At Kuyang Greg Mendoza. Happy birthday Kuyang Greg. At Dr. Mick, pagbati mula kay Berol Siful Fred Espino. At happy birthday din kay Rick Sarmiento ng Yes FM. Rico Panyero Lakay. Si Rico Panyero ba itong si Rick Sarmiento? Ayan. O Rico Panyero, paramdam ka naman. Pare ko ha? Ayan. Ito na ang report mula kay Raymond at Paas, connection ni Michael Yang sa Pogo. Lumilinaw na matapos maaresto ang kanyang kapatid. Raymond at Paas, please come in. Take 3. Raymond. Mayor at Ms. Haya, ikaw na nga daw ang makakasangkot ng pamilya ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang sa operation ng Mosabat sa Pinapar Chinese Criminal Syndicates. Ito at paniniwala ni Kinudor sa Pineros matapos mares ng nakatapang ganito kapatid na si Tonya na upang ito magpapagyo sa kakayan ni Oro City. Ayon kay Pineros na bisto na ang pamilya yan kaya puwag na nilang istangi. Ang pagka-aresto kay Tony Yang na wanted ng financial scamming to China ay sa pagbibigay na upang makita ang connection sa mga toko ng kanyang mga kapatid na sina Michael at Hong Jiang Yang. Si Hong Jiang ay konektado umano sa pambantar ng toko at i-dismiss ang Mayor Anisco. Nagkaroon din sa kumpanyang Philippine Brewing Group of Companies na ang presidente ay si Michael Yang at corporate secretary naman ang isang Gerald Cruz. Si Gerald Cruz ay corporate secretary din sa Pharmaly Biological na nasapot naman sa manuwalyang pagbilyon-bilyones na halaga ng mga COVID-19 supplies. Ito siya. Raymond, sana kulong itong kapatid ni Michael Yang. Yun ang hindi ko sigurado ngayon. May mukhang mga PNP, hindi ko sigurado kung PNP CIDC ang bumuli o PAO-CC nila Yusuf Cruz. Ayan. At sino naman yung nag-attempt na ikudeta si Senate President Chis D. Butler Escudero? Siguro kung sino yung alam mo, Mayor, baka yun din ang narinig namin dito. Ganun ba? Pabulong naman sa akin. Alam kong magaling sa kudeta, Senator Gringo Hunasan eh. Wala naman si Senator Gringo pa. Pumalit pa lang kung sakasakali na ito. Ayan. Pero alam mo na kung sino. Siyempre, ayan. Kulang ba sa boto? Kulang daw, Mayor. Hindi nakakuha, kaya status ko. Sabi nila, mga 2 weeks ago pa daw yun eh. Pero ngayon, hindi na nakakuha, kaya itong mga palutang-lutang na si Senator Gindoy, ano na lang daw yun, kumbaga parang camouflage dahil hindi nga nagtagumpay. Yung previously ay supposedly kudeta against kay SPG Escudero. Abay, 2 beses lang nadadawit ang pangalan ng Senator Jinggoy dito, ha? Oo nga, okay. Tanong namin kanina, kaya nga nagmamadaling bumaba at nagkamarap sa media. Tinanggi naman niya. Sabi niya, wala, hindi daw totoo at happy siya sa kasalukuyang leadership ng Senate ng Senado. Ayan, butit hindi siya napipikom pagka tinatanong siya, ha? Nakakapikong ka na, ha? Kalmang-kalma siya, Lakay. Chill ang Jinggoy ngayon, Senator Jinggoy. Ayan. Okay. At sabi niya, dadalo din daw muli siya bukas doon sa hearing ni Mayor Alice Go at ni Mayor Dong Kalugay ng Sual. Harap uli si Alice Go at saka si Mayor Loverboy bukas? Oo, maaga din bukas, Mayor, yung schedule nila. Baka supposedly nga kung tingnan nila, sabi ni Senator Risa, kung baka okay yung result bukas na kahit na yung magiging uling hearing at sakasakali na kanila committee. Naku, papayagan ba si Alice na magsuot ng Chanel o kaya LB? Iba na ang uniform niya ngayon. Kulay yellow na, PDL na. May letter P na sa likod. Letter P. Oo. Tignan natin bukas, Mayor, kung anong kanyang get up. Ayan. Dito siya dahil
hindi na PNP ang may hawak sa kanya, Bureau of Jail Management and Penal. Oo nga, no, BJMP, baka mamaya mag-escort pa sa kanya, ha? Si Right Worshipful Director General Ruel Rivera. Oo, yung mga taga-bureau na ang pantay at hindi na mga polis. Ayan, okay. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH20, Boy Mongadas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond at Paas, at magandang hapon sa ating mga brethren sa BJMP, lalo ang kanilang Director General Ruel Rivera. Para magbigay naman sa atin ng pinakahuling balita sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Amelia Street, Sampaloc, Maynila, narito si RH29 Boy Gonzales. Boy G. Kaya naapula na itong sunog na sumiklab sa Amelia Street sa Sampaloc, Maynila. Dito yan sa Barangay 439. Ang tinupok ng apoy ang mga residential area na gawa sa light materials. Nagsimula ang sunog alas 2:40 ng hapon at ito yung dineklarang fire under control alas 3:50 na ng hapon. Nagsimula sa isang ang sunog dito sa isang bahay sa naturang lugar. Sinabi ni Barangay Kagawad Carlito Sulayaw na nasa 20 na bahay at sinupok ng apoy sa naturang lugar. Wala namang naiulat na nasaktan o nasugatan sa naturang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Ba't ba sunod-sunod ang sunog sa Maynila, ha? Samantala, happy birthday din kay Kuyang Mata Cruz. Ayan, happy birthday. Ala ba tayong emperador dyan? Bagong socio-civil service ng PAGCOR na i-turn over na sa Dasmariñas City, Cavite, LGU. May socio-civic center, ha? Hindi na yung evacuation center. Iba naman to, bagong socio-civic center. Ito ba noche yung may mga covered court ba yan? Pwedeng basketball court, tennis court, ayan. Noche Kaka, so please come in. Lakay, forma na na-turn over ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang bagong socio-civic center sa Dasmariñas City, LGU sa Cavite. Ito na ang ika-41 na socio-civic center ng PAGCOR matapos ang groundbreaking 3 taon ang nakalipas. Ayon sa PAGCOR, ang 3 palapag na modern structure ay binuo gamit ang 50 milyong pisong grant mula sa kanilang ahensya. Ito rin ang may bukod tanging socio-civic facility na may complement of funding mula sa city government. Kaya umabot ng 110 million na pesos ang total cost project. Mayroong elevator para tulungan ang mga elderly at physical challenge na bisita. Binasinayaan ni PAGCOR Vice President for Corporate Social Responsibility Group Ramon Stephen Villaflor at Dasmariñas City Mayor Jenny Barsaga. Ayon kay Villaflor, state-of-the-art at dekalidad na gusali na nabuo sa matibay na partnership ng Dasmariñas LGU at PAGCOR. Lubos naman na nagpapasalamat si Mayor Barsaga sa PAGCOR dahil sa dagdag na pondo sa naturang gusali na bukod sa magsisilbing evacuation site, maaari ring gamitin ang lugar sa iba't ibang community activity. Para 27 na sigaras DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kaka. Samantala, pinaiimbestigahan na ang nangyaring panununog sa mga sasakyan ni suspended Tobias Fournier Antique Mayor Ernesto Tahanlangit III. Sa damdaming bayan, sinabi ng kanyang ama na si Attorney Cesar Tahanlangit na inaalam na nila kung sino ang sumunog ng kanilang mga sasakyan. Sa mga ulat, aabot sa 12 milyong piso ang halaga ng 3 sasakyang sinadyang sunugin, kabilang ang isang Ford Mustang, Hummer at isang Suzuki Ertiga. Ayon kay Attorney Cesar, ginising na lang ang kanyang anak dahil nakarinig sila ng mga nagpuputukan sa garahe na siyang nasusunog na palang mga sasakyan alauna ng madaling araw kahapon. Nang tanungin si Attorney Cesar kung sino sa palagay nila ang nasa likod ng pagsunog, ang sagot naman ni Tahanlangit ay? Ma'am,
Ayun po namin, we don't want to speculate, no? Pero ang gusto ko lang, the sad part of this what a coincidence, no? A day before that, na-suspend ang anak ko as mayor, then, nung gabi, pumutok ang mga sasakyan, So, nag-worry kami, what's this? This is too much for us. Si Mayor Tahan Langit ay sinuspindi ng 6 na buwan dahil sa pananapak sa kanyang vice mayor ukol sa distribusyon ng food packs noong kasagsagan ng El Nino. Pero sabi ni Attorney Cesar Tahan Langit, hindi rin napakita yung buong video. Dahil hindi na pinakita sa video yung hinampas yung dibdib nung ni Mayor Tahan Langit doon sa pintuan ng van. Kaya siya nagalit at sinuntok yung Vice Mayor. Ayan. Samantala, hinikayat ng Department of Foreign Affairs ang mga Filipino na nasa Lebanon na kung maaari ay lumikas na ang sanasabing bansa habang may available pang mga commercial flights. Ito ang pakiusap ng DFA at Embahada ng Pilipinas sa Lebanon matapos ang sunod-sunod na pagsabog ng mga pager noong September 17 at 18 kung saan 11 ang namatay habang 2,800 ang nasaktan. Anong nga pagsabog ng pager? May pager? Ito yung cellphone ba yan? Yung dating mga beep-beep, mga beepers laki natin ginagamit. Pero ang latest po mahabigan ni binomba ng Israel. Yung hinihinalang pinagtataguan ng leader ng Hezbollah doon. At ito ay namatay at marami pang mga nadamay na namatay din. Mga bata at mga kababaihan. Ayon sa embahada, ang naturang pagsabog ay nangyari sa timog na bahagi ng Beirut, South Lebanon at sa Bekaa Valley. Nagpaalala rin embahada sa Pilipino na nais manatili sa Lebanon na panatiling bukas ang linya ng komunikasyon para sa mga updates hinggil sa voluntary repatriation. Sa pinakauling update ng Department of Migrant Workers, wala namang OFW ang nasaktan sa nangyaring pagsabog ng mga pager at walkie-talkie sa Lebanon. Nagpapasabog dyan Israel? Paano nila nagagawa yun, ha? Pero ngayon po ay mainit ang tensyon sa pagitan ng Lebanon at Israel dahil nga sa nasabing palitan ng missile. At sa mga may dollar dyan, abay sabi na ating business correspondent, magkano lakay? Mr. Michael is my guy, abay bumagsak ang halaga ng piso ng ilang sentimos naman. Dahil nagsara ang palitan ng dollar, 55 pesos and 97 centavos. Samantalang noong Biyernes, nagsara sa 55 pesos and 69 centavos. Tumaas ng ng palitan ng 8.08 centavos. At yan ang kabuuan nating programang Break Time. Ako po si Deo Macalma. 93 days na lang, lakay Pasko na. Bilis tala. 93 days tala. Pambihira. Ako naman Theo Pecho Corpuz. Antabayan po mga balansyadong balita. Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay, Filipino citizen, Karen Olson. This time check is brought to you by